He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, sing how great is our God? Great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, let's sing how great. Nay, How great is our God. bas basura di asumon. Gakakot ti bulong. Ay, bakit iti padami at tutubo? Yung title po ng kakantay namin is Greater.
titi ko Pag nagsusulutatan. Sula mga kantahan. Amen. Ay, salamat. May asan si... Anong letter na? Uray sulok ta, sulo na gut nunix. Dadjay lang. Surya no sulok ta sulong to nunix. Ito kulong ti kantar that shelter in the time of the storm. Kuna natin. Itaramat ka. Medyo ada pang liwliwan di. Ba? Madi nga busis. Sa mga kay tawag yan. May kati ano, kahit mamakido eh. Ano yung mga kustan sawit. Padasat nga kanta tani. Baran mo next kanta dan tuti album. Hello. Jesus pintay kapta sa isulanti kamang urayan niya't mapasama kinkwa na talat masarap ni Jesus pikapta ada pigan ne Jesus pikapta no ada pigan hanya mana mapasana isot linong tayo aldaw datay tinasaling darang labit mapagdentay datay tinabantayan ni Jesus pikaptan ada pigan ada pigan ada pigan ni Jesus pikaptan ada pigan hanya mana mapasama
namin, madaya po Diyos, yaman kami magkawa po. Ikaw, yaman kami, ang kapay mong pigsa sa lunan para kami pinagalaw. Kamat po ako, patuloy mo nga bendisyonan ng Diyos, nagigit ang kaya mo nga may kayo mga trabaho ito at may sa patuloy mo Diyos nga parang ayan. Patuloy mo, basta magtuwa po bendisyonan mo ako iti labing tayo story nga naurod daw bendisyonan iti lima nang ipaiman kanaan pada na kami wakong bendisyonan Yes. pasalon natin wako magkatanayon direkta kami Yes. yaman pa nagtayo pero Diyos bendisyonan mo ako rin paramatan na ikaw ako iti magpabilag iwat mesa mapalawang mo ako trabaho mo Diyos ikaw ako iti magkala kada kami niya yaman kami yung Diyos at amin nagitoy yaman kang datong may kinapatid ko huminga na Amen. Amen. Praise God. Tiyempo na met nga nagkakalsat nga agkanta tayo met para kanya po Diyos rosalon tayo nagitiin pay na po Diyos kada tayo nga ima saksaka boses naglagto mangipukaw iti dayaw tayo kenwa namin. Hallelujah. Praise God. Ayan. It's a Psalms 150 ko na. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with the resounding cymbals. Let everything that has praise, that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Now when I see the truth, I know that He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Now when I see the truth, I know that He is the way to heaven. We want to see Jesus, we want to see Jesus, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus, we want to see Jesus, we want to see Jesus lifted high.
Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise the banner. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame has taken away my pain. My pain has healed in His name. I believe. I believe the banner. I'll raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. 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 My we're dancing on this mountain top to see your kingdom come. You lift my burden, I rise with you. I rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Come on, church, my Redeemer. Hallelujah. We thank you, Lord God. We thank you. We glorify your holy name right now, Lord God. We thank you for all you've done in our lives, Lord. For all the words that you have done in our lives, Lord God. At dapat lain, Lord God, nararapat lamang, Lord God. Napapurihan ka. Papurihan ka. Hallelujah. When Ama. Hallelujah. Yes, Lord God. Come on, church. Thank you, Lord. Dayawan tayo din, Diyos tayo ng salakan tumulong ka sa pagdaan. We should thank Him for all the works that you have done in our lives. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Madayaw ka. Madayaw ka. Yes, Lord God. Hallelujah. We thank you, Lord God. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing
Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for this love, Lord. Thank you for that nail-pierced love. Thank you for that nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the
daydayo. Your name is worthy. Diyos ang laklan. Diyos ang latag. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come on, church, glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Ayaw ketwana. Ayaw ketwana. Inugasan na pidarana. Ayaw ketwana. Dayaw ketwana. Dayaw ketwana. Inugasan na pidarana. Dayaw ketwana. Yes, Lord. Dayaw life is fire. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the blood. Thank you for the sacrifice that you have done, Lord God. Hallelujah. Fire God, kinasukit niya. Kinasukit na kami. Sagyawan kami sa iyak mo, Ama. Yes, Agyawan kami. Hallelujah. Kasi kalain ka may tangkalo. Kasi kalain ka may daydayo. Yes, Lord. Oh, thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Freshening us up, Lord God. For always being there, Lord God. Kinadam, Lord God. Nagtitingaan ko mong galay sa iyo na kami. We thank you, Lord God. We thank you for your presence. We thank you for the Holy Spirit. We thank you, Lord God. We thank you. Yes. Upani amin kay tayo. Gloria kay palagaman. Kaya tayo niya ako. Amen. Lord Jesus, hallelujah. Bless you, Jesus. Praise God. Praise God. Diyaman kayo dyan nga pati nagdadayo tayo kinyapong pati agimin man ti nakarit natin presensyan ti ato tata. Kanta yung mga ti may sapay nga nabara nga pati ako. Diyaman kami dyan mga YP at basta tayo yung ti nabatbating nga oras tayo ti ayatun tayo mga pastora liti na so ti Amen. mangibinay ti sasaon ti apo nga tayo pagtarawon tata kin iti sumarsaron pa inalaw daw. Thank you very much, Brother Delio. Bayad na nagbakasyon. Praise the Lord. Hello, everyone. And 3 months. 3 months. Amag 3 months. Bayagan. Bakasyon na ko 4 months. Praise the Lord. Wala tano isuti kanani Apo Diyos Pastora. Wala kaming masabi to. Ay, no isuti ko na ni Apo Diyos. At di nga, we need some time to, to break. Amen. Wow. Sama mo kami. Once again, namiss ko na kayo. Yes. Almost mapapangaduwa nga bulan. Kat nagyaman na agsikod ta sinamputan kayo manan nga dangan narag uti puso yo.
dati progreso yung spiritually. Amen. Dadya ti makunada nga nataer nga lalaki, dadya tumakdag ti sangwanan nga mga kanta iti kinumbar niya ako Diyos. Han nga agbain, amen. Dadya ti natataraki nga lalaki. And at the same time, dagiti young people tayo, I am blessed. Tutugawak ijay and nakita ti growth da. And sapay kumatay tati mang inspire pay ka dagiti ate, dagiti kuya, ay tuloy yung pakpakanan iso dati Miki. Ladet, hala nga ladet, malikot ladet ni Apo Dios. Amen. That those are the result of your love and care kadagiti young people no apay nga ada nga sumalsalon at dahil spiritual nga karibiyag da. Amen. Kat ibagyak iti Kuyasan family, hat awan ni manang ko dito yung agpasalamat kada kayo. Ken kasamot iti ipagyak mat nila kay ko, iti Gati family nga agyaman kami launay, iti aglaplapusanan nga kararagyo ken ayat yo, dagiti tulong yo, dagiti penaki amdi ngayo kada kami iti nga ada nga nadanon ni iti kakasjay nga sitwasyon nya. Talagang tibiyag hantay nga mapakpakadaan. Yung magyaman tayo latag, sipot ti kinaimbag ni Apo Dios, agayos lata, kadagiti amin nga tiyempo itibiyag tayo. Do nga, minsan kasla, ada nga medyo makwati puso mo, anya nga rod, pasat tibiyag da jay, that's the reality of life. The thing we're gonna do is to keep moving on forward para magkitaan tayo matno kas ano agbibiyag tayo tapno. Ada nga dagi jay una nga dagi jay kat madanon pa yung iso jay lugar nga iso nga sa gana ni Apo Dios nga kuno ni jay awan to kisang sangit awan to kisang awan to ti panagsisina. Amen. Amen. Ken when yaman pastora Biuli iti actually adak ijay kwa iti time nga adak nga nag-share adak ijay likod kat ko naka wow praise the Lord maging bendisyon na naka amok nga ni Apo Dios nang paging ka nga timakder kay jay nga nag-share iti sa ni Apo Dios kasi medyo hindi nga kami masyadong nakasinit-sinit ijay kasi do nga na we have been doing services in between those days but then nga talaga nga puro ta ang dapat nga niyawat kadagiti tao ti we're just a part of it and dagiti side ni Manong Bulito Piman so iti amin so and all things work together for good kasi punta na ibag ni Apo Dios so makantay ti sa ni Apo Dios. I hope that you are excited with the Word of God. Yeah. Masaan din itigyak na sipot and sulat tuloy-tuloy. Sayang nga natin kasi mahaway. Tapi kasla, nagdusak dito ito. Dito yung kasla natin makaw. Okay, open your Bible on the book of Acts chapter 2 verses 42 to 47. Amok nga han nga pwede ito nalikot na we've been through this. Kasi po tayo isusuro ka na tayo about fellowship. But there are things nga kaya kung pagtuunan natin as we continue to study the Word of God. Chapter 2 verses 42 to 47. Kuna na dito basa ati Tagalog. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang mga lahat ng mga nagsisimpalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong liligtas. Amen. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Thank you.
We thank you for your faithfulness, O Lord. We continue to acknowledge your presence, even the presence of your Holy Spirit as we continue to study your words. Lord, gabayan mo kami, samahan mo kami ugat sa aming pagbulay-bulayan ng iyong salita. Lord, bigay mo ang malalim na kahulugan ng iyong salita sa aming mga puso, Panginoon, as you open our hearts, as we have sung that you will open our eyes, open our hearts, Father, to receive your blessing for today. Dahil alam namin, Panginoon, na kailangan namin itong salita mo para kami makatatag. Kami ay lalong mapalakas, O God, sa pagsilbi sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you so much for your greatness. We thank you for your faithfulness. We thank you for your loving kindness and your mercies that always goes with us in wherever we are, whatever situation we are, Lord. Pasalamat kami sa iyong kabutihan, Panginoon. At Lord, patuloy ka na makisama sa amin hanggang matapos ito. And Lord, we declare the victory that comes in your name, Father God. And Lord, as you continue to cover us with your precious blood, and Lord, your angels will surround this place, Father God, and we leave this place victorious, Father God. Amen. Tanggap namin yung pagpapalan ng gagaling sa iyo, Panginoon. Lord, this is all we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. So, may tatlong bagay tayo na makita natin dito na kababalin. Iti iglesia, ijay umunang the New Testament Church. Yeah? Makita tayo dito nga ijay Acts, iso ti pakakitaan tayo ti umunang iglesia nga iso nga naangay. Amen? At kung di nabasok tayo kung na ijay nagkakaisa sila sa templo, hindi lang sa templo, kundi sa mga bahay-bahay. So, hindi niya ito binanggit yung isang napakagandang church, kundi ang binanggit niya dito ay yung mga nanampalataya, yung tumanggap sa salita ng Panginoon, at sila yung tinawag ng Panginoon na church, no? Yes. So, ang church na tinatawag ng Panginoon sa New Testament are we believers who have received Jesus Christ as our personal Savior, who have a personal relationship with Him. Amen? Yes. So, as I've said a while ago, may tatlo tayong titignan na parang characteristic ng church na ito as given by Luke, kasi si Lucas. Si Dr. Luke, siya yung sumulat dito sa Book of Acts. No? And we can see here that before the Book of Acts, makita natin yung 4 Gospels. In the 4 Gospels, nakita natin yung mga prophecy doon at yung mga salita na binitawan ng Panginoong Jesus. Kung ano yung expect natin na itsura o kaya halalagyan ng church during that time. Yung church noon at saka yung church ngayon. Amen? Yes. So, it's for us Christians, the 4 Gospel gives an anticipation kung ano yung mangyayari sa church na i-build up ng Panginoon during that time in the Book of Acts and even up to this time. Amen. So makita natin doon kasi sabi niya doon sa Mark 16:17 to 18, di ba sinabi niya doon that the signs will follow sa mga nanampalataya sa Panginoon kung na naijay nga in my name they shall cast out demons, they will speak in new tongues, they will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick and they will recover. And it's happening. Amen? Hindi lang doon, kundi yung sinabi niya doon sa Mark 9:1 na sinabi doon din ng Panginoong Jesus. That sabi niya doon, truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power. Truly, yung mga apostles, yung mga disipulo ng Panginoon, isas nakita nila at napatunayan nila yung kapangyarihan ng Panginoon when the Holy Spirit was promised and it came during the Pentecost. Amen? Hindi lang yan, kundi yung pakisalamuhan nila sa Panginoong Jesus, nakita nila yung kababalaghan o kayong kapangyarihan ng Panginoon na kumilos sa kanilang buhay. Amen? And also even in Acts 1:48, sinabi niya doon that they need to stay in Jerusalem and wait for the baptism of the Holy Spirit and they will receive power. Kailangan natin yung kapangyarihan ng Panginoon para tayo magiging
disciple para tayo ay magkakaroon ng kalakasan o kaya kapangyarihan na magdisipulo din ng kapwa natin. Amen? Amen. So, tignan natin. Tignan natin kung ano yung mga... Pastor, ano ba yung characteristic sa Tagalog? Katangian, yes. May tatlo tayo makita na katangian ng early church na as isiniwalat ni Lucas. Okay. Una-una makita natin dito is the strong commitment. Na? Sabi dito, matatag na pangako or tapat na dedikasyon. Amen. Hallelujah. Naniniwala ako na I want to encourage the Church of the Jesus Loves You Fellowship to stay strong in commitment. Na? Commitment na kahit anong mangyari man, you will stay with the church. Amen. Dahil ang ating sinusundan ay ang Panginoong Jesus, hindi si pastora. So part of it, hindi yung kasama natin sa church, kundi ang pundasyon natin ay nanggagaling sa salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. A steadfast commitment, unwavering loyalty and dedication. Unwavering loyalty and dedication. Praise the Lord. Dahil alam po na tayo dito sa Jesus Loves You Fellowship ay nandoon yung hindi nagwe-waver na pagiging totoo nating miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi kay pastora, hindi sa kanino man, kundi sa Panginoong Jesus na siyang tumawag sa atin. Amen? Okay, so makita natin dito na ang sabi dito sa Acts 2:42, sabi niya doon, Acts 2:42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. So we can see the strong commitment. Nandoon yung steadfast na commitment nila doon sa mga doktrina. Hallelujah! Sana hindi natin nalimutan kung ano yung doktrina na ating pinag-aralan, yung sinabi natin na doktrina yun ng Church, ng New Testament Assemblies of God, but that is a doctrine which is based from the Bible. Galing lahat yun sa Bible at sa teaching ng Panginoong Jesus na kailangan natin malaman. Amen. Nakita natin kung paano nila ibigay yung oras nila na makinig, na mag-aral. Nandoon yung breaking of the bread and prayer. Nandoon yung prayer. So, paalala po sa atin, ulit natin, buhayin ulit natin yung prayer meeting natin every week dahil nandito na tayo lahat. Amen? Amen. Okay, hindi lang yan kundi makita natin doon na yung mga church nung sa unang panahon na yun ay pinapakita nila yung isang masinsinan o kaya yung pagkakaisa nila doon sa hindi lang sa pakikinig ng salita ng Panginoon, kundi nandoon lahat yung worship, nandoon yung pagpupuri nila sa Panginoon, nandoon yung kaya nito na every Sunday they come together doing a service for the Lord. And nandoon yung pagbibigay. Amen? And hindi lang yan, kundi ino-observe din nila yung Lord's Supper. Di ba yun yung sinabi ng Panginoon din na sabi na, when you do this in remembrance of me. Na? Sabi ng Panginoon na as we do the breaking of the bread, kasi yung breaking of the bread, pinapakita niya doon, pinapadaman niya sa atin na tayo ay lahat ay nakikiisa sa katawan ng Kristo. At tayo lahat ay part ng kanyang katawan. No? We are partakers of His body. We are partakers of His blessings, of His healing. Lahat na lang yun nandoon sa pagpartake natin sa bread. And also, doon sa dugo niya na nabubo sa cross ng Calvario, naalala natin yung sakripisyo ng Panginoon instead. Dahil sa Kanya, dahil sa ating mga kasalanan ay binigay niya ang Kanyang buong buhay. Amen. And binigay niya, binuhos ang Kanyang dugo para tayo ay malinisan at magkaroon ng pagkalinis ng ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah. Amen. Makita din natin doon that si Jesus, siya yung ulo. No? As we recognize also in this church that Jesus is the head of the church. No? Amen. So, ang iglesia noong panahon na yon ay ang kanilang binibigyan ng
honor, the highest honor. And as they bring themselves to be a part of the church during the early days, na nakikita nila na ang ulo nila ay ang Panginoong Jesus. No? So, they honor Him. They honor Jesus Christ as the head of the church. And so, binibigyan nila ng panahon yung sarili nila na mag-aral, makinig, no? At gawin kung ano yung mga nararapat na katuruan ng mga apostles ng Panginoon during that time in order for them to come as one body of Christ. Amen. So, makita natin dito na kung minsan ang mga churches ngayon, yung parang naiiba yung takbo ng church, no? Yung parang yung tao na yung nagbibigay ng mga kung ano yung mga dapat nilang sundin. So, sabi dun sa salita ng Panginoon na sometimes yung mga alagadon ti tao na dagdag sandapay no di alagadon ti Dios, di ba? They become burdens. So, sa atin din na Kristiyano na nandito sa mundo pa, let us see to it na tayo ay hindi, ang pananampalataya natin ay nakatuon doon sa ulo ng iglesia na walang iba kundi ang Panginoong Jesus para hindi tayo madali na mawala. No? Kasi kung minsan sabi ko nga, mga tao na ibang nag-lead is they're trying to lead the church by themselves, by dun sa knowledge nila. And kung minsan doon sa mga gawain na hindi naman nire-require doon sa church. Parang mga lettering, ganun yung mga rules and regulation ng tao na yun nga sabi ng salita ng Panginoon na pabigat sa mga they make salvation complicated rather than making it simple dahil sabi ng Panginoon, believe, no? Jesus is the way, the truth, and the life, but daming mga cheche-boreche na itinuturo sa church. Pero agyaman tayo kini Apo Dios ag sipot at isuro ti sao ti Apo nga nagapukad dagiti apostles at isumot lang ti susurutan tayo ti church. Ya? So han nga dito nga church han nga narami ti tao ludikat at nga datayo amin nagmaymaysa tayo nga inted tayo ti bali tayo na nga umay makipagmaymay sa babaan iti Espiritu Santo ni Apo Dios nga ada tayo nga nag-abide, ada tayo nga nag-obey, ijay nangud tayo nga ebanghelyo nga isumat tinang bukal ng nagmaymay sa kada tayo babaon iti ayat ni Apo Dios nga isuinted ti Holy Spirit kada tayo so nga tayo ti maawagan nga iglesia ni Cristo. Amen. Datayo nga iglesia ni Cristo, datayo iti church nga adakin ni Cristo. We do not look unto no human leadership, but we see Christ. Yes, Ano? We see Christ as our guide through the working power of the Holy Spirit nga isu nga in reveal iti sa una lang kada tayo. Amen. Yaman tayo kini Apo Dios at sipot ta na sursuro tayo dagitoy nga banag iti babaan iti sa una Apo Dios. And kasamot nga makita tayo nga babaan iti panagtalinaed tayo nga magtalak adda nga agtalinaed tayo iti sasaon ni Apo Dios. Ken iti insuro ni Apo Dios kada tayo at makita tayo no kas ano tayo nga dumakkel ken adda nga agranyad kadagiti hampay nga nakamamuti ni Apo Dios. Amen. Amen. Datayo ti panakaiman ni Apo Dios nga mangibingay iti sa una. Amen. Iti ko na ni Pastora Tatay that we are learning about discipleship. Yes. Awan ti dadto mga aramatan ni Apo Dios nunghan nga datayo matlan. Babaen di panagbiag tayo. Amen. Amen. Babaen kadagi jay aramid tayo. Babaen ti panagdaydayaw tayo. Dagi jay bunga iti Espiritu Santo ti Apo nga isu nga manifest iti biag tayo. Through those ones we can be light, we can be a salt to others. Amen. Yes. As we picture nga iti datayo ti surat nga basbasaon dagiti ada iti lubong. Amen. No minsan kad dagiti pag kamalian tayo sa ada nga bilawon na kay sa dagiti na imbaga nga rami tayo.
get wary about that. Nga, tibiyang tayo at tuloy tayo at serve kini Apo Diyos ken abaliin nga iman ni Apo Diyos para mag-reach out iti lubong. Akas, makikita tayo nga we are living in the last days. We need to share the gospel to those who are not yet saved. Amen. And one way ko na ni Pastor, I do believe nga kaya tati kayat ni Apo Diyos nga ramidan tayo, nga disciple tayo, reach out tayo, and showing our strong commitment to this church will help us to increase in numbers. Amen? Yaman tayo kadagiti trabaho ang sipod ta. We are not just hana nga dagiti hana ni pastora ti trabaho na dikat. We are so much blessed because ada dagiti young people nga iso nga mangitan iti time da do ada trabaho da. Itadalang tati time da mang nurture kadagiti ubing nga. And we salute you for that. The Lord bless you all. Amen. Alamaton na kayo pa itinakastas daw. Amen. So, strong commitment. Sapay kuma, tadayta kumati makita iti daytoy nga iglesia. Amen. Ag-stay tayo kuma, ijay commitment tayo kini Apo Diyos, commitment tayo kini iglesia, commitment tayo kini pastora, of course. Yan ang nanunod day, commitment tayo kini Apo Diyos. Amen. May kadwa? Halang ada iti na tanggad when ada di dedikasyon dagito nga iglesia o iglesia iti da mga church no dikat ada pa iti unselfish and compassion haan nga naimot nga panagayat wenno panakipag-rikna kadagiti tattao at kasapulan. Amen. Kuna na Acts 4:45. And they sold their possessions in goods and parted them to all men as every man has need. 4:45. So, nung itahan tayo, nabasahan tayo dito with regards kadagiti early church during that time and the book of Acts in chapter 2 and from verses 42 to sumasano nga verses. Makita tayo dahil kinasulido ti panagmaymay sa dagito nga iglesia ni Damo. Amen? Makita tayo nga there is no partition, there is no division, there is no awanti panangi panangi sabsabali, nya? No dikat there is common, nya? Nagmaymay sa nga talaga makita da jay ayat da nga awan iti makita da nga could be because this is after the the day of the Pentecost, nya? On fire da, nya? Kasla ko maididamo tayo on fire kaya tayo aramidan na mamin nya tikait nga Apo Diyos na aramidan tayo, nya? So siguro mabaling nga kasto iti kasasada dito yung early church nga dito nya kasi ang makita mo nga there is one thing. The only thing that we want to do is to just please the Lord, nya? Amen. So makita tayo dito kung na dissolve everything, nya? So makita tayo dito na hindi sila makasarili, no? No dikat ada nga nakikiramay daw no ada iti ayat da compassionate na di nangut ko ni pastor nga nabanggit na iti compassionate about discipling, Nga nga makipag-greet na. Makipag-greet na. There is sincere obedience to the truth produce then a compassionate love for each other. Yeah? Dahil iti ebidensya nga iso na dungdungod dati sa ni Apo Diyos and they feel it in their heart and they want to express it with their hearts, with their deeds and with their works. Inya? So niya tinaramid day jay kung na Acts 4:45 kung na Luke jay and they began selling their property in possession and were sharing them with all as anyone might have need. So makita tayo dito nga possible that during that time before the Pentecost, di ba, naduma-duma nga Hudyo imay da ijay Jerusalem niya. In promise niya po Diyos nga kung na you stay here in Jerusalem, do not depart. Urayan nyo iti parang kap iti Espiritu Santo kung na ijay niya. So from the Roman Empire came the Jews and the day of Pentecost and nasdaaw da niya. Ikunada siguro normal lang
normal lang siguro nga event siya nga mapasama kung nakita da nga nakaskas daw diya inaramid ni Apo Diyos kadakwada niya. Makita natin na itong the day of the Pentecost was a historic day, no? Makasaysayang araw sa mga Hudyo dahil doon na-fulfill yung sinabi ng prophets that they will be receive the power, no? Hallelujah. The power of the Holy Ghost. And nakita natin dito na and in chapter 4, nakita natin doon yung patuloy na pag-share ni Pedro the power of the Holy Ghost at maraming na-add sa numbers nila, no? Makita natin ito sa 4:21, sabi niya doon sa 4:21, verses 21. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. So makita natin doon, as they come and listen to the word of God, makita natin doon na maraming naniwala sa salita ng Panginoon. Maraming naniwala sa pangalan ni Jesus. So, numbers were added during that time, no? And nakita natin doon na tumalima sila doon sa salita ng Panginoon na kanilang narinig. And hindi lang yan, kundi nandoon yung pagkabago ng kanilang mga buhay. No? Amen. Yes. And as the Lord said that you need to stay in Jerusalem for more blessings. So they stay during that time. So during their stay, of course, sino namang mag-aakala na tatagal ka dun sa Jerusalem? So possible yung mga ibang brethren during that time o yung mga believers ay hindi sila dala ng mga gamit nila, di ba? Kailangan nila na may titirhan na bahay, kailangan nilang food, no? So, makita natin doon na yung mga nandoon na mga believers, they become apart, nagkaisa sila, no? Nagkaisa sila doon sa mga nangangailangan, no? So, they provided, no? Kailangan, like I've said, they need housing, they need some food, and so they need to provide for the needs of those people. And makita natin doon yung mga Kristiyano during that time that they responded, no? Sila yung nagkakaisa na hindi sila na problema, kundi with all their heart and love and compassion, willing sila na mag-take ng responsibility na pakainin yung mga tao during that time, no? So this picture compassion and love for those people who are in need during that time, no? Di nila sinabi na, ayo, agasang pa'y dana, ipugaw, adu da, as ano pa ipakanan dana. So, tikat, ano inaramid da ko na dyan, inla ko da, dagiti, sansanikwada. Yan. Inla ko da, sansanikwada. Tapno amin, ida, maadaan-da, na? Okay, so makita natin doon yung care nila sa mga brethren, no? And their action illustrate yung kakaiba na pagmamahal, na? Which Christ intended it for the church to have. No? And ito ay katotohanan that makes their sharing so beautiful and nakaskas daw, no? And it's beyond description. Dahil, kahit, di ba? Nakaka-amaze, di ba? Nakaka-amaze yung church during that time na hindi sila nagdalawang isip na ibigay kung ano yung pwede nilang ma-share doon sa mga brethren during that time, during the day of the Pentecost. Dahil nakita natin doon na nag-enjoy talaga sila sa presence. Siguro yung, dahil ito ay siguro sa presensya ng Panginoon, di na sila nagdalawang isip, di na sila nag-isip kung ano yung kakainin nila kinabukasan. Basta ang alam nila is kung ano yung need during that time, they are very ready to provide. They are ready to provide during emergencies, no? So makita natin doon na nandoon yung faithfulness nila, nandoon yung obedience nila, nandoon yung compassion nila to be an instrument who provides the needs of those brethren during that time. So ito, Hallelujah. comparing doon sa ginawa ni Ananias at saka si Sapphira wherein na-grieve yung Holy Spirit doon, kaya dahilan na kung bakit sila ay namatay dahil doon sa
they lied to the Holy Spirit, no? They sold some of their possession and properties, pero hindi nila ibinigay yun sa Yes. tamang paraan na pagbibigay na sana ibigay nila lahat yun. But then they had kept some part of them for themselves, no? Kuribod din nila. Oo, nagkuribot da. Ang itibaw da kini Apo Dios, ito da amin da jay para ititrabaho ni Apo Dios. So it's a lesson for us. And agyaman tayo kini Apo Dios, agsipot tahan lakas dito mapasama kada tayo nga nung itakawan tayo ni Apo Dios niya. Takawan tayo ni Apo Dios kuthan tayo nga matay nga dagdagos niya. Ang siputan ni Apo Dios man nga sila una iso na, okay? So makita tayo da jay dagito yung iglesia during that time. This church makita tayo dito nga hindi nalok na nga puso dala una nga tumulong niya. Ada da jay makunkuna nga Christ-like love. Glory. Yeah? Amen. They saw the needs of the people. And amo da nga iso dalang tibabali nga makaprovide jay pagkakasapulan. So hindi na sinanggalawang isip kundi binigay nila yan ng lubusan kung ano yung pangangailangan. So walang kakulangan during that time because they supplied everything, yeah? Alam din naman nila na ito ay galing sa Panginoon na kailangan nila na ibigay din ang, they need to worship God with their givings. And meeting the needs of those people during that time, no? Nandoon yung unselfish na sympathy nila sa mga tao. No? Praise the Lord. So, agyaman tayo piniapo Diyos, gayam, no? Instrumento tayo, umay, dagiti. Akadwa tayo dito, yung mga bisita kada tayo. We welcome them in our home. Amen. We provide for the needs. Yes. Amen. Amen. Yes. No? Hallelujah. We met no anya ti kasapulan da, kanunda, bado da, pagyanan da. So that is what a church is all about, na? There's kunara dito, their giving was not just giving or sharing so that all might be equal or have the same amount of goods. It was a communal giving. Bayanihan, tulong-tulungan, haan na napili nga tao, di ko nakarod nga, there is one panagmaymaysa, iti panunot, puso, kenrik na, ken panangted, no? It's a bayanihan na ginawa nila para sa glory ng Panginoon. It was a caring love to be gave to those who are in need. Ada iti panangaywan, ada iti na isang sangayan nga klasen ti ayat tapno masatisfy dagiti pangangailangan during that time, no? That during that emergency there is an urgency and the isuda iti inaramat ni Apo Dios nga mangi-provide kadagiti. So han nga sumagmamanulang no dikat amin da kunana the people acted to meet the needs of those people, nya? Haan nga may sa no dikat amin da kunak nga nagitad da though it's a sacrificial giving. Yes. Panunuto man lang ang dadyay ang kailako ti possession mo para lang ipakan mo kadagiti kapada mga tao nga namati, amen? Yes. But nung kunakarod, this is the work of the Holy Spirit. Amen. Han nga aramid iti tao dahil iti panunutan na kasi it's beyond our ability nga mangitad ti kastoy. But then when God works in our lives, when we allow God, when we obey God, iso da jay itinaskas daw nga kagagalan dagitoy iglesia idiyon unanan niya. Amen. Kunanay jay pa nga awan ijay 4:34-35 kunanay jay 34:35. Thirty-four, 35. Oh, 44 and 45, sorry. And all the believers were together and had all things common, and sold their possession and goods, and parted them to all men as every man has need. And they continued daily with one accord in temple, and breaking bread from house to house, did eat their meal with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people in the Lord, added to the church daily such as should be saved. So, makita natin doon na wala yung nagsasabi na this belongs to me or this belongs to that, bagkus ito ay parang common property ng lahat. Amen? Sabi doon.
ba yung binibasa ko? 4:32. Sabi dito sa 4:32, and the multitude of them that believed were at one heart and one soul, neither said any of them that owed to the things which he possessed was his own, but they had all things in common. Yeah? Yun dapat sana basahin ko kanina. 34:35. Yeah. Sorry. 34:35. Neither was there any among them that lacked. For as many as were possessors of lands or houses sold them and brought the price to the things that were sold, and they laid them down at the apostles' feet, and the distribution was made unto every man according to as he has needed. So, nandun yung fair share, di ba? And sabi niya, lahat doon. They laid it down to the apostles' feet. So, sinabmit nila sa paanan ng mga disipulo, lahat yung pinagbentahan, lahat ng kanilang mga ari-arian na nabili, na benta, ay binigay nila lahat doon sa apostles' feet. No? And they distributed them according to the needs of those people. How nice. So there is no need. No? Lahat ay na-meet yung pangangailangan ng what a beautiful sight, diba? Nakaskas daw nga arami din iti may isa nga iglesia dahito. Yung dahito iti kagagalad dyan imong una nga iglesia. Ina? Compassion is the basic attribute of Christ Church. Ina? Haan nga mabalin nga ag-exist iti may isa nga church nga awan iti compassion na. When awan iti panagayat na. When ikikiramay na kadagitipada na nga tao niya. And, you know, haan tayo mabalin nga adan, ibaga nga adan ni Kristo kada tayo no awan iti compassion tayo, no? Iti pudno nga may sa Kristiyano ada iti hayat na, no? True Christians have an active brotherly love towards everyone, no? Agsipot ta ni Apo Dios isu iti nang create iti ayat iti uneg iti puso na niya. As kuna na ijay 1 John 3:17, but whoever has the world's good and sees his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Nanay dyan nga may isang tao na ilangan siya, paano mo sasabihin na ikaw ay nanampalataya o kaya ikaw ay follower ni Kristo kung meron kang nakita na kapatiran mo o kaya brother mo na nangangailangan and then hindi mo minute yung pangangailangan niya o kaya hindi mo ibinigay yung need niya during the time when he asked you or during the time na ilangan siya, how can you then say na yung pag-ibig ng Panginoon ay nasa sa atin? Amen? So yung expression ng ating pag-ibig is through our deeds, our work. Paano ba natin i-manifest yung compassion na ibinigay ng Panginoon sa atin? So we also produce compassionate. We should be compassionate also to our brothers and sisters. Amen? Dahil yun yung binigay ng Panginoon sa atin. Every time Jesus looked around and nagkakaroon siya ng pakikiramay, nandun siya yung pagmamahal, you know, doon sa mga crowd na hindi pa nakakilala sa Kanya. So likewise with us, sana nandoon yung unselfish compassion natin sa bawat isa sa atin dito. Lalo-lalo na sa loob ng ating iglesia. Amen? Kaya paano natin i-manifest yung pag-ibig ng Panginoon kung hindi tayo marunong umibig ng bawat isa sa atin dito. Amen? Yes. Hindi man tayo perfect, meron tayong mga pagkakamali, but Lord, salamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya, pwede nating, baguhin ang ating buhay, ang ating pakikitungo, pwede natin tanggapin yung pagkakamali natin at, mag-umpisa ulit ng maganda para sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi niya gusto na ang iglesia niya ay magkakaroon ng mga root of bitterness sa puso kasi once that there is a root of bitterness, mayroong hindi it will cause division inside the church. Yeah? Hindi ka masaya sa loob ng church, nandun ka lang, pupunta ka lang sa church and you're not a part of the church because your heart is not right before God. No? So tignan natin ang puso natin na sana nandun palagi yung pakikiramay natin. Alam natin na may pangangailangan tayo, mayroon din pangangailangan yung kapatiran natin sa loob ng church. Okay? And lastly, united in Christ. Yun. United sila lahat sa pag-iisip, sa puso, sa lahat-lahat ng ginawa nila.
nagkakaisa sila. Yeah? So, unique ng church na ito, and I do believe na hindi lang doon magtatrabaho kaya gagawa ang Panginoon, kundi even His church this time, He will also do it. Amen. Kung ginawa ng mga church noon, kagaya din natin, pwede natin gawin ito. Amen. Sa tulong ng Panginoon. Amen. Oh, hallelujah. Ang Holy Spirit, through the obedience of these people to the gospel and to the apostles' teaching, had given the members of Christ Church a oneness of mind. Na? Hindi galing ito sa atin, kundi binigay ng Panginoong Jesus, Panginoong Jesus ito nang galing sa kanyang banal na Espiritu Santo. Yung banal na Espiritu Santo, siya yung magbibigay sa atin ng pagkakaisa. Amen. Pagkakaisa ng isipan, pagkakaisa ng puso, pagkakaisa sa pagtatrabaho dahil hindi natin magawa ito kung sa sarili natin tayo mag-yield, no? Sabi doon sa Acts 2:46, and all those who have believed were together and had all things in common. He further said, day by day, continuing with one mind in the temple, pati sa worship nila, nagkakaisa sila, wala yung during worship time is lumalakad yung isip nandoon, yun, iniisip niya yung labahan niya, iniisip niya yung mga iniwan niyang pamilya niya doon sa kung saan na part ng Roman Empire. Bago sabi niya doon, description niya dito mabasa natin sa Bible, there is one mind in the temple. Nagkakaisa sila doon sa templo. Breaking bread from house to house, they were taking their meal together with gladness and sincerity of heart. Napakagandang pagmasdan ang mga anak ng Panginoon na wala kang makitang hidwaan. Amen? Amen. Nandoon yung pagkakaisa. Walang Nandoon yung sandalan. puro, Yes. no? Wala yung sinasabi na, ako ang pinakamagaling. Kundi nandoon yung pare-pareho lang na sila ay partakers. Pare-pareho sila ay nandoon yung biyaya ng Panginoon na hindi nila, they don't consider themselves as highly than the others. Nandoon yung nakikita nila yung pangangailangan ng isa. Amen. Naintindihan nila yung puso ng isa na naghihinagpis o kaya time na nagmumon siya o nag-grieve siya kaya kinukonsol nila siya. Yeah? You know? And this picture gives us the result of Christ's earthly ministry sa kanyang buhay, kung paano siya nagministro sa mga nangangailangan, hindi lang yan kundi sa kanyang resurrection from death. Sa mga suffering na kanyang tinanggap para tayo ay maligtas, para tayo magkaroon ng buhay. Makita natin doon that during his time, he did not establish a church with different names. Hindi siya gumawa ng church na kung ano-ano yung mga katuruan, no? Hindi siya gumawa ng church na walang fellowship, kundi kabaliktaran, no? He created a church, a body, which is he is the head of the body. So makita natin kung paano in-establish ng Panginoon ang iglesia during His time. Na marami tayong katawan, iba't ibang parte, pero iisa yung ulo, iisa yung doktrina, kung ano yung pinag-aralan natin, iisa yung foundation natin, na? Iiba yung pinapaniwalaan, isa yung pinapaniwalaan natin, iisa yung Diyos natin ang likha sa atin. Amen? And that makes us a united church in Christ. Na? Dahil iisa tayo sa Panginoon. Amen. There is no division. Yes. If ever man there is division, yan ay ginawa ng tao. No? Gumagawa sila ng mga organization and nandun ay ang mga kanilang mga kaalaman, yung mga worldly wisdom nila. Wala si Kristo doon. And sabi doon, a church that is manufactured by man, hindi manufactured by God. No? Salamat tayo sa Panginoon dahil ang Espiritu Santo ng Panginoon ay nasa sa atin hanggang ngayon. There will come a time, sabi doon sa mga teachings natin na
pag na-rapture na yung mga Kristiyano, ang Espiritu Santo ng Panginoon ay mawala na din dito sa mundo. Wala na magtuturo, wala na magkukonvict sa atin. So habang tayo ay nabubuhay pa sa panahon na ito na nandoon yung grace ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Sana patuloy tayo na paggabay sa Kanya. Patuloy tayo na patulong sa Kanya. Patuloy tayo na makipagniig sa Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo niya. Amen. Hallelujah. And this unity can be fully illustrated in marriage, di ba? Kahapon, naging masaya ang buhay namin. Do yung mga kapatiran dito, kagaya ni Sister Dayan, Brother Delio, Brother Randy, nakita namin sila sa kusina. Very busy sila kasi kinasal yung anak ni Sister Binilda. We're invited to be one of their sponsors, so it's a great honor na nandun kami. And we've been a part of that marriage. Yung nakita namin doon na talagang yung illustration ng hindi nagkamali ang Panginoon na i-illustrate ang church at siya at ang church na nagkaroon ng pagkakaisa, no? Just like a couple, di ba? Kagaya nung nag-asawa kahapon, no? They came together and the marriage was initiated. And makita natin doon, nandun yung ceremony, and makita natin na itong dalawang couple na ito, they belong to a different family, no? Siguro may mga ambition, siguro sarili silang ambition. Meron silang mga personal goals sa buhay nila, but then they decided to come together, no? So, new ambition, new goals come in their life as they will start their family. So, kagaya din sa atin, di ba, na tayo, nung hindi pa natin kilala si Kristo, hindi pa natin sinuko yung mga goals natin sa buhay natin, di ba? Yung mga gusto natin gawin sa buhay natin. But then, when we come to fellowship with Christ, sinuko natin yung buhay natin doon, nakipagkaisa tayo kay Kristo. So, nabago yung takbo ng ating isip, nabago yung mga goals natin sa buhay dahil pinapangunahan na ito ni Kristo. Amen? So, just like the couples, di ba? Na nandoon yung commitment nila, nandoon yung personal na pag-submit nila doon sa sarili nila doon sa pakipag-isa sa bawat isa. No? And that marriage, when they come together, nandoon yung pagkakaisa, they will going to fulfill their vows, they're going to maintain their unity sa pamagitan ng pagmamahal, sa pamagitan ng pag-aruga ng bawat isa, forgiving one another, and not only forgiving one another, but honoring the marriage vows kung ano yung pinagpalitan nila. So likewise with us also, di ba? We come together in unity as a church, no? Dahil binigay natin yung buhay natin doon, binigay natin kay Kristo, ibinigay natin ang buhay natin para magsilbi sa kapwa natin. No? So, sa unity natin, hindi man tayo perfect, but then, nandoon yung pag-ibig. Diba? Mahalin dahil yun ang command ng Panginoon. That's the second commandment of God, to love one another. Hindi lang yan, forgiving one another. Diba? Dahil sabi ko, hindi tayo perfect. And doing so, we maintain peace and joy inside the church. Dahil tayo ay nagkakaisa at pinagbuklod ng Panginoong Jesus. Though we have differences, meron tayong hindi pagkakaintindihan, meron tayong mga ugali na hindi nagkakatugma-tugma. Pero sa pamagitan ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, dahil napag-aralan natin kung paano tayo magkaroon ng isang pagmamahal, magkaroon ng isang pagkakaisa sa loob ng church, ay magagawa natin ito sa pamagitan ng tulong ng Panginoon. Amen? So, we yield ourselves not only to the Lord, but also we yield ourselves to one another. Nandun yung submission natin sa bawat isa sa atin. Amen? As we come together to be the body of Christ. Salamat sa Panginoon dahil sa church natin ngayon, I do believe that as we listen to the Word of God, no? Kagaya ng iglesia noon, when they heard the Word of God, they believed. No? Di lang yan, kundi they acted with faith.
And hindi lang yan, kundi ang resulta nito ay naparami sila. They were added in numbers. So I do believe that as we also listen to the Word of God, we learn the Word of God, kung ano yung napag-aralan natin, ina-apply natin sa buhay natin, hindi lang yan, kung ano na-share natin sa ibang tao, I do believe that God will also increase our numbers. Amen? Hindi tayo mananatili na kukunti lang, kundi patuloy na dadami tayo dahil ito yung kagustuhan ng Panginoon. And through the lives of every one of us, in order for us na magaya natin yung old church, I mean to say yung New Testament church during the times of Apostle Paul, doon sa Acts, yung early church doon, is that we can also do it sa pamagitan ng ating by duplicating, no? Tularan natin yung kung ano yung mga ginawa ng mga early church during that time. Hindi lang yun, kundi patuloy natin na i-dedicate, i-commit yung buhay natin na paturo. Kaya aralin kung ano yung mga bagay na pwede natin gawin pa para tayo ay patuloy na labo sa Panginoong Jesus. Hindi lang yan, kundi yung pagtupad natin o kaya pag-obey natin sa salita ng Panginoon. Amen. Let's continue to duplicate yung ginawa ng mga church during that time, and not only that, that we continue also to dedicate our life to obey the Word of God na ating pinapakinggan as we continue to live as His church. At I do believe na ang Panginoon ay patuloy niya tayo na gamitin, patuloy niya tayo na pagpalain sa ating spiritual na pakipaglakad sa Kanya. Patuloy niya na panatilihin yung pagkakaisa natin. Amen. Patuloy niya na paluguin yung compassionate heart natin. Amen. Hallelujah. At patuloy tayo na magiging blessings, hindi lang dito sa loob ng Jesus Loves You Fellowship, but then also for the outside world. Amen. And important din yung commitment din natin, huwag natin kalimutan dahil as I've said, we commit our lives to the head, who is Jesus Christ, who is our foundation, who is the author and the finisher of our faith. Amen. Hallelujah. So sana patuloy sana tayo na maniwala sa kanyang mga salita. Patuloy sana natin na gawin kung ano yung sinabi ng kanyang salita. At alam natin na ang resulta nito ay dadami rin tayo. Amen? It's happening. Amen? Though it's slowly progress, but alam natin that we'll be there. Hindi naman tinitignan Panginoon kung gaano kabilis yung pagdami natin, but ang tinitignan niya is ang bawat isa sa atin, paano ba yung growth natin? Paano ba yung buhay natin? Paano ba yung mga bunga natin na bilang isang Kristiyano dito sa loob ng church? And that's what concerns God dahil alam ng Panginoon na we need to grow in our spiritual walk with Him. Let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Father, we continue to bless you, God. We continue, Lord, na humahanga, Panginoon, sa early church during the time of Apostle Paul and Peter. Lord, we went to duplicate that characteristics. Amen. And we want also to dedicate and continue to obey your words, Father, as we continue to live in this world na patuloy na gumawa at patuloy na magiging kalugod-lugod sa iyo sa aming mga gawain, sa aming buhay, Panginoon. Lord, pagpatuloy mo tulungan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Alaguin mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo. Tulungan mo, Lord, ang bawat isa sa amin sa aming mga weaknesses, sa aming mga failures, Panginoon, at hindi namin titignan yung mga nakaraan. Pagkus, Lord, titignan namin kung ano pa yung mga bagay na pwede namin gawin, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng kalakasan na galing sa iyo. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Yes. Salamat, Lord, sa iyong salita, Panginoon, na nagbigay ng kalakasan namin ulit, Panginoon, na magtrabaho ulit, at gumawa sa week na to kung ano yung mga bagay na gagawin namin. Lord, as we continue to commit everything into your hands, Father God, as we continue, Lord, to go out from this place with peace and joy, and continue to serve you with gladness in our hearts, and continue to worship you in spirit and in truth, O God. Lord, salamat sa araw na ito. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong
iyong salita, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord, ng kalulatian sa lahat ng mga bagay, O God, na kanilang inasam. At even, Lord Jesus, your blessings be upon their household also, Lord, na hindi nila kasama yung mga kasama nila sa mga pamilya nila sa bahay, Panginoon, but as they will represent, O God, their family, Lord, let your blessings overflow them, O God. Lord, we thank you. Pinapanalangin din namin mga kapatiran na wala sa araw na ito, saan man sila, Panginoon. Let your presence go with them. Let your spirit continue, Father, to minister kung ano man yung pangailangan na, kung sino man yung nangailangan dito ng kagalingan, Panginoon. We pray for your healing touch be upon each and every one of us, Lord. We thank you that you're our healer. We thank you for giving us, for sustaining us every day, and for the survival that you are giving us daily, Lord. We give you praises, we give you all the glory. In Jesus' name, amen and amen. And gusto kong paalala sa mga young people bukas, huwag po natin kalimutan yung joint fellowship natin na medyo nabimbin dahil sa mga pangyayari. It will be held tomorrow. Is that so, Anna, Sister Hannah? Yes, Yes, and please invite those young people, and we also invite yung mga bisita natin na bago na kasama ni Sister Jerlyn to join us tomorrow doon sa Zoe Fellowship. At kung mayroon pang sasabihin si Pastor. Thank you, Pastor. Praise the Lord, hallelujah. Actually, announce ko kumain tatay before preaching yung ibagamot ni Pastoran. Thank you, hindi mensahe ti Apo, nagpintas na unay nga sasaon ni Apo Diyos. Nuadalin tayo iti early church, san tayo kung mga baliwalaan na sa uti Apo, itibiyag tayo. San tayo nga laglagan na diyay, gaputa, dahito ikot na experience iti old church, when early church, iti panawan nga, so nakapagsiserbi ti Apo. No apay nga binindisyonan ni Apo Diyos isuda because of their dedication. The strong commitment na kini Apo Diyos, unselfish compassion. Bagbaga ni Pastora kanya tayo, so kasapulan tayo na dyan at tuntuloy nga may sa akin ni Kristo. Malidayaw iti Apo. Okay, kat nubigat, iso iti joint fellowship, iti young people tayo. Ang natuloy na ito, hindi ko mapamunpon ni marabit ko ma dito idi ada time nga holiday manen sumot di pa nakaiponpon ni Manong Bulito so nga itatamanen nga nagda kay sada nga i-set up tuntuno bigat nga holiday iti joint fellowship. So kumakatok uli kami sa inyong mga pintuan, mga mothers ng Jesus Loves You. Kas inadal tayo iti panakipagmaymay sa tayo iti trabaho iti Apo estudyante pi man iti YP tayo kat amuyo every time nga aramidon da daytoy kanya-kanya da pi man ti balon ken dayjay merienda so at a contribution tayo nga church ijay para ijay foods da so please approach Sister Hannah no ada iti kaya tayo nga itulong anot nga masapul nga dakkel no ada iti 100 you 200 or laplapusanan ti puso yun no pag may saan tayo daytoy makagatangot siguro ti 2 wenno talo nga minuda tapno adamot iti kunatayo nga balunen dano bigat para iti joint fellowship ket untayo pastora nga suportaran tayo bakapan tayo daytoy fellowship iti ubing tuntuno bigat ket iso nga mapantayo amin no adawan ter aramiden yung adto mga mothers ken nagiti fathers mapantayo bakapan daytoy fellowship dagiti agtutubo tayo madaydayaw iti Apo. Okay, tumakdal tayo amin close tayo daytoy aramid tayo tinayping aldaw. Agyaman kami Apo Dios tinaindaklan nga kinaimbag ken kinamanagayat mo iti biag mi. Gyaman kami kadagin din ang ganmi Apo Dios nga saom. Bueno. Apudno Apo nga saan ka nga nagbalbaliw nga Dios. Dios kay di panawin nga ti iglesia ket mangrugi. Nakita mi no kasanong nga binindisyonan ida according to your word nga naibasa iti daytoy Apo nga bigat nga mensahem kada kami amin. Apo no kasano nga nagbiag dagiti iglesia babaen iti makun ko na Apo nga strong commitment iti biag da Apo through their dedication ken kaapo as nakakauna o nagkakauna nga iglesia idi Apo panawen iti nagkakauna nga iglesia Apo dawaten mi met ken ka amami nga santo
Tapno daytoy apo unselfish compassion, dedication ket umaymot ka na kami apo kasag tultuloy kami nga agserbikan ka. Makita ka di iti agtultuloy apo Dios nga panagmaymay sami anamati ditoy uneg iti iglesia. Ket agyaman kami takasta apo iti rakrakaya when umagmag na iti daytoy nga church. And thank you, Father. Tultuloy mo ka di apo nga pag may saan ti puso mi ken panunot mi. Hallelujah. Tapno kitaan mi iti ulidan o pagulidanan nga isu iti nagkakauna nga iglesia apo. Ket mabalin mi met nga aramiden uray inga na ita. Tapno da kami apo wala nga idi apo ang nagkakauna nga iglesia at nabindisyonan. Yan uray pa iti biyag mi ita mariknamit pa naka bindisyon mi babaan ka na gito'y apo nga napintas nga pagulidanan nga iglesia nga nagkakawan. Gaman kami kat bindisyonan na kami nga rod apo iti daytoy nga aldaw. Kasagsisina kami apo Lord God ket sangwen mi manen iti may nga lawas babaan iti kirib ken pegsangay paay mo iti tunggal may sa kadakita. Bindisyonan mo ti inaramat mo apo tapno ti biag na. Tultuloy mo nga aramaten kasag balini bindisyon. Uray pay apo iti pamilya na apo Diyos. Yaman kami, manipod ubing mi ang tutubo, ken tinataangan. Hallelujah. Mabindisyonan ka di apo Diyos, babaan ti panaki. Pagmaymay sa ti anak, ama, anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Okay? Tuntuno, next Sunday, ada merienda to, yun tada kayong agtutubo, serban nyo na dito yung nananang kita tatami. Lakbay tayong alain na dito merienda tayo. Okay? Tuntuno, next Sunday, nabayag nga tayo nga nagpatlak niya, last 8 December. Please, agpatlak tayo man to no Sunday. Paminin tayo man dahil Thank you for being with us. Naway patuloy kayo na nakikipag-isa sa amin tuwing linggo. Thank you for watching once again. God bless everyone. Have a pleasant day. And I pray that the Lord will meet all your needs. The Lord will heal you. The Lord will bless your family. God bless. Thank you for watching. Bye-bye. Meron kaming merienda ngayon. Ay, salamat. Sige, anak ko. Thank you. Okay, lahan nyo ta merienda tayo. Merienda tayo, taluman Ay, merienda tayo. Tuloy tayo maneliti. Manang Mel. Thank you for watching. Ay, Shirel. God bless. Bagam ni Jason, kumusta? Bye-bye. Yun una ka ni Pastora Bioli.